So what's up mga kapepe? Ito nga tayo ulit ngayon para ipagpatuloy na ang talang video natin about sa t-shirt making natin. So ito yung t-shirt natin last year, medyo late natin yung upload dahil nga napaka-busy tayo mga kapepe at hindi ko na mabantayan ng YouTube natin. Pero sayang naman kasi kung hindi ko ipapakita, kaya ito mga kapepe. Tignan natin kung paano ko ginawa ang aming New Year's t-shirt na ngayong 2024. Let's go mga pepe, samahan niyo ako at tuturo ko kung paano ako mag-design ng sarili naming t-shirt. Let's go mga pepe. Panoorin lang ang buong vlog na ito para matuto at magka-idea kung paano maggawa ng sariling inyo. Let's go mga pepe. Ito nga mga kapepe, so dito sa video na ito, mini tutorial lang kung paano ako gumawa ng sarili namin t-shirt. So ang ginamit ko nga pala dito ng t-shirt is dry fit na. So nag-purchase tayo online ng dry fit shirt. So nag-suggest tayo na white na lang muna kasi nga medyo kakaiba yung kulay na gusto ng iba. Pero dahil hindi tayo sumunod sa gusto na kulay of the year, nag-white tayo ngayon mga pepe. Dahil isang reason din ay para masuot din yung t-shirt na to after natin gamitin one time this new year. So mapapansin nyo nga mga pepe na meron tayong provided na dalawang silk screen. So alternate ko lang tong isa kasi nga color, tricolor yung ginawa nating design. So first time kong gagawa ng tatlong kulay sa isang shirt na sarili lang o wala tayong pattern or plate na pwedeng pagtantsahan kung tama ba yung pagpatong. So dahil dito is hirap tayo mga pepe. So kung gagawa kayo nito, suggested ko lang may sarili kayong table, hindi kagaya nito sa akin nasa may malapad lang na plywood o tos yung higaan to na ginawa ko lamang DIY na patungan. So mas maganda in place yung buong gawaan nyo. So kahit maglagay kayo ng stopper sa dulo or clip para ngayon sa silk screen nyo hindi maalog. Kaya dito pansin nyo, hirap na hirap ako kasi tatansyahin ko pa yung paglagay nung pinaka pattern sa pinaka t-shirt para lamang siya hindi ma-deform yung pinaka design niya at pantay pa rin sa ating likod ng t-shirt mga pepe. Bali first layer pa lang tong ginagawa natin. So nag-layer tayo o base color tayo na red para sa dragon design. So after nito, maglalagay naman tayo ng second layer sa ibang part naman ng design yon. I think I choose the yellow one dito para sa second design ng pattern. And yung pinaka baseline o yung pinaka guidelines natin, I mean yung black lines, ayun na yung pang third natin gagawin during this video mga kapepe. So medyo baguhan pa lang talaga ako sa silk screen mga kapepe, pagpasensyahan nyo na. Commonly kasi ang ginagawa kong silk screen is one color lang. So ngayon year, nagtry tayo ng kakaibang design at tatlong kulay na. Dapat nga sa harap to pero dahil gusto ng mga kapatid ko na mas okay, mas malaking design sa harap ng t-shirt, we chose na ilagay na lang tong colorful design na may na-cutout na akong pattern sa likod na lang para magamit pa rin siya. So design to na parang chibi or maliit na cute size na dragon. Sa harap naman ay gagawin natin na medyo may nakasulat ng dito Year of the Dragon, as well as may nakalagay ng chibing nakatayo o maliit na dragon na cute size din na color black lang sa harap ng ating t-shirt design mga kapepe. So challenge nga yung paggawa natin ng medyo maraming shirt dahil malaki ang family natin kasama yung mga pamangkin at iba pang kapatid. So mag-provide tayo ng at least 18 sets of t-shirts na design na kailangan natin tapusin within this day. Kaya yung video na to is compress lang mga kapepe. Kung ano lang mapakita ko, cut out na ng ibang part doon. So yung part lang na kung paano tayo nag-start ng isang layer, yung second layer, at yung ibang part kung paano natin ginawa yung buong t-shirt na to mga kapepe. Bali yung una nga ng video natin before this is nag-cut out tayo ng letters and design na kung saan natin ilalagay sana yung pinaka design and yung mga apelido. Pero nagbago tayo ng ating approach kung paano gagawin. Huwag na daw lagyan ng mga apelido para daw magamit pa rin ng daily use. So ayan na yung design na natapos natin mga pepe. So mga natapos natin, so isa doon, dalawa dito, tatlo, apat, 5, and the rest is here.
next is color yellow. So, tara mga kapebe. So, bago nga tayo mag second layer ng design is kailangan ko muna pala tong patuyuin. So, gumamit tayo ng hair blower na para lang mas mabilis natin mapatuyo yung pinaka-design. So, pero dahil mabilis talaga matuyo to, okay lang, saglit ko lang i-binlower yung pinaka-design kung saan meron lang. So, i-atensya ko lang kung basa pa para hindi nga aksaya sa ating kuryente. So, ito mga kapepe, yung pinaka mas mabilis na procedures. If ever needed nyo lang ng one day project lang kung paano mag t-shirt printing, nasa inyo lamang or DIY nyo lang gagawin sa inyo. Bali, ito na yun mga kapepe. So, tapusin na lang yung video para makita nyo kung paano approach ang gagawin natin sa pag-design at paggawa ng t-shirt natin. Let's go mga kapepe. So, isang nahirapan lang ako dito if na hindi masyadong na-DN o na-press yung pag-print natin gamit yung squeegee sa ating silk screen. Kaya yung ibang part ng ating design is medyo basa pa at medyo tuyo na. So, double check natin na tuyong-tuyo na sila bago tayo mag-apply ng another color sa ating design o t-shirt natin mga kapepe. So, medyo maproseso pero mas maganda pa rin kung bibigay natin yung quality natin dahil minsan lang naman tayo gagawa. Minsan lang din naman ito, need mo lang talagang mag-alat ng oras para matapos yung project na gagawin nyo mga kapepe. So, ito na siya. So, medyo madami lang talaga yung ginagawa natin kaya pansin nyo, ilang sets na to ng pagpapablower natin, paghihirera ng pinaka-design at mga t-shirt para lang mabilang ko kung nagawa ko na ba lahat. So, ito na siya mga kapepe. Ang halos lahat ng nagawa natin na nakalagay na sa kung saan natin pwedeng ilagay na hindi masasagi. Kung tuyo naman na, okay lang na pagpatung-patungin kagaya ng ginagawa ko. Check ko lang kung nasa pantay pa ba yung design na nagawa ko or hindi na mga pepe. So, isang tip lang yan para lang sa gustong mag-start ng gantong DIY na t-shirt na gagawin nila. Ayun, after nga ng pagpapatuyo nito, next naman tayo sa paglalagay ng second coat natin na which is yellow pero nagmix na ako dito ng yellow at red para lang maging orange yung design niya na may gandang kalabasan sa design ng ating t-shirt na dragon last time. Same procedure pa rin, ilalatag nyo lang na super flat yung t-shirt. After a while, ilagay nyo yung pinaka silk screen na tansyado sa tamang design na to kasi nga DIY lang. So, meron namang mas madaling procedure o paggawa ng t-shirt printing mga kapepe kung saan nga may nakalagay ng pattern kung dun lang dadaan, dun lang mag-i-in place, dun mo lamang ilalagay kung saan boundary ng silk screen. Kasi ako, ginawa ko, tinatansya method ko lang to. So, pansin nyo sa video, sinisipat ko muna yung design kung tama pa ba para dun maglapat yung pinaka kulay na lalagay natin. Dito ang kulay is orange. Ito itsura niya mga kapepe. Ayan yung orange. Nag-change view na tayo para mas makita nyo kung paano ako ginawa. So, ayan yung pattern. Sticker type pa rin yung ginawa ko ditong cutting. Sticker cutting. Tapos, nilagay ko sa silk screen natin. Yung mesh. Tapos, in place mo lang na hindi kakalat or walang lalabas. So, after ng orange ng mga kapepe, black na tayo yung pinaka-outer design. Dahil tapos na, hindi ko na pinakita yung ibang paggawa natin ng second coat ng orange sa pinaka-design ng t-shirt. Dumako na tayo ngayon sa item ng part, yung pinaka-outline layer ng t-shirts. Ito, tinatansya ko pa kung gaganda ba o sasakto yung design. So, dahan-dahan lang ako dyan. Kabado kasi nga first time. So, ayan. So, naging design nito, itsura nito is para lamang siyang, ayan o, kita nyo. Parang print na hindi sobrang linis, pero pwede na. Dahil starting pa lang naman. Ayan, ito yung mga ibang una natin. So, yung mga gawayan na may orange na, ilalapag ko lang dito para makita nyo. At tinatansya ko muna kung saan ko ilalagay yung pinaka-screen. Dahil ito na yung pinaka-final na design eh. Final coat na ng black para lang mas mabuhay yung design ng print na to mga pepe. Ganyan lang ginagawa natin mga pepe. Ipapatong lang yung silk screen sa pinakalumang design or yung tuyo ng design para tansyahin kung saan siya lalapat. After nun, na-feel mo, tansyado mo na or okay na dahil DIY lang to, wala tayong stopper na maayos. After mo ilagay yung screen, lagyan natin ng konting ink na Tulco black to, tapos yung pang pahid nating squeegee para lang pang spread out ng pinaka ink.
Ayun mga pepe. Ito yung pag-process natin sa paggawa talaga ng DIY t-shirt natin. Dahil hindi tayo nag-provide ng heat press, gumamit pa rin tayo ng silk screen at mga rubberized paint. So ito yung kinalabasan ng paggawa natin mga pepe. So close up natin. Ito yung itsura niya. Ayan, ayan, ayan. Pwede na sa simulang paggawa. So ayan mga pepe. So sana kahit partially nagustuhan nyo o nagka-idea kayo kung paano ko ginagawa yung yearly naming New Year t-shirt na iba-ibang design, pag-iisipan ko kung paano ko gagawin, after nun, okay na. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. So ayan mga kapepe, nagbabalik tayo dahil tapos na. So ito na, pinakita ko na lang yung design na nagawa natin. Ayan yung itsura niya, yung front design. So ayan, ito na, gagawin na ulit yung isa. So ayun na yung pinaka-process natin, same lang sa ginagawa. After matuyo, i-in place na natin yung pinaka-part design sa unahan. Ayan, tansyado lang kung paano nyo kung nasa gitna. Tapos apply lang tayo ng ink. And so on and so forth mga kapepe. So ayan, sana nagka-idea kayo kung paano ko ginagawa yung aming t-shirt mga kapepe. At makatulong sa gustong mag-start ng something business or something na gusto lang na personalized t-shirt sa kanilang family during special events and occasion. Na kailangan mo lang ng isang silk screen, squeegee at pinturang gusto mong gamitin at ang design na pwedeng cut out gamit ang papel or sticker type na basta para sa'yo ay matutuwa ka mga kapepe. So ayan mga kapepe, ito yung buong process ng ating pag-design ng t-shirt na ginagawa ko yearly. Kaya sana nagustuhan nyo at nagka-idea kayo kahit papano at natuwa kayo sa mini vlog na naman na ito. So salamat sa suportang tunay kagaya ng iba dyan. At sa patuloy pang sumusuporta at bago pa lang sa ating channel, huwag kayong magsawang manood at matuto ng kahit anong bagay na pwede kong maituro sa inyo. So, salamat mga kapepe. See you sa ating next vlog. Ito na, bilisan ko na at paalam. Ingat. God bless mga kapepe. Let's go! Let's enjoy this video.